we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong Webes mga kapuso, ato unang i-greet og mayong aga ang atong mga kapuso nga nasa Coronadal ug Tiboli sa South Cotabato Province. Attorney Resi, good morning. Good morning Sabsay ug syempre dili sab nato kalimtan nga i-greet og Madayaw Davao ang atong mga kapuso nga naa dinha sa Davao Oriental ug dinhi sa Davao City. And speaking of Davao City mga kapuso, atong sayron ang programa sa Sangguniang Kabataan sa Barangay Kabantian nga Botante Ako. Ug dili lang kana mga kapuso kay finalist sab kini sa Search for the Most Outstanding SK. Mao nang atong makauban this morning si SK Chairman Catherine Fegador ug SK Councilor Luel John Jaime. Samtang Resi, ako sa makahinabi ang Chief sa Information Section sa Department of Agriculture sa Caraga Region nga si Emilio Prisilda aron hisgutan ang mga programang pang-agrikultura sa rehiyon. Ug sa Business Matters, ato na pod makauban si Antique Representative Lauren Legarda. Apan una ka na mga kapuso, nasayod ba mo nga gawas kang Heidelin Diaz og Nesty Peteso aduna pay usa ka Mindanawan nga mirepresenta sa Pilipinas sa Tokyo Olympics 2020 nga namayag pagsab nga magkamedal? Siya si Carlo Paalam nga tubong Bukidnon Province apan nagpuyo na karon dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro. Aksidente lamang kuno nga nadiskubrihan ni Paalam ang iyang katakos sa pagboxing. Diyang gipasparing siya sa usa sa mga parke sa syudad. Sukad ni Adto, nagkadayang competition na ang iyang nadaogan sama sa bronze medal ni Adtong 2016 sa AIBA Youth Asian and World Championships ug Asian Games 2018. Gold medal sa Astana President's Cup 2017. 10th AIBA International Boxing Tournament ug first Thailand International Boxing Tournament ni adtong 2018. Karon usa siya sa pambato sa nasod sa Tokyo Olympics 2020 ug sigurado nga makauli og bronze medal. Mga kapuso, this morning dungantang makisayod sa programa sa Sangguniang Kabataan sa Barangay Kabantian nga Botante Ako ug finalist sab kini sa Search for Most Outstanding SK. Atong makauban this morning mga kapuso si SK Chairman Catherine Fegador ug SK Councilor Luel John Jaime. It's a great morning, Kath, and of course Luel, welcome dito sa At Home at GMA Regional TV. How are you guys? Morning sa tanan. Good morning, attorney. Good morning, attorney. Good morning sa tanan. I hope you're having a great day today. Okay lang naman. Medyo kulba kay it's been a while na pod no since we have been interviewed for TV and excited pod ni na i-share kung sa man ang amo gusto i-share. Pwede ma-share sa inyo karong buntaga. Before natin pag-usapan yung inyong project, can you tell us more about ano ba itong competition na sinalihan ninyo at paano kayo naging finalist dito? Thank you for the question, attorney. So, kanina yung among contest na giapilan is ang second national search for the Outstanding Sangguniang Kabataan Project Award. So, kani is brought to us by Positive Youth Development Network. O kani siya isa ka search wherein different SK councils sa country kay pwede sila mag-submit kung unsa man sa tan-aw nila ang lahang best performing na project. Now let's talk about Botante Ako. Paano ninyo napili ang project na ito? This project ni Botante Ako
It starts with a question na paano nga ba natin matutulungan yung mga kabataan na makapa-register? Paano natin sila hihikayatin? And the answer is the project itself. So we really understood the problem kung ano nga ba yung naghahadlang sa mga kabataan upang makapa-register, lalo't-lalo na't nakakaharap tayo sa pandemya. Isa sa mga problema nakikita ng ating SK Council ay yung confusion about sa proseso ng pagpaparegister. So ayun, nagbibigay kami ng consultation at saka guidance sa mga kabataang gustong magpa-register kung paano mag-fill up ng form, kung ano yung mga requirements na dadalhin. Kasi ito yung basic na kailangan nating ituro sa mga kabataan. Para kay Kath naman, ano sa tingin mo yung dahilan bakit kailangan ng mga kabataan na bumoto? Sige, how to make it simple, ano? Siguro, it all boils back sa pangutana na unsa ang ato ang pwede buhaton para sa atong country. Kasi most of the time, ang mga kabatan-unan, ang main question manggod kay, unsay mapala na ko ani, especially with regard sa mga programa sa SK, manggod na ilang pangutana. Unsa may makuha na mo from this and etc. But now, the elections is the time na para kita naman, mga kabatan-unan, mga citizens sa ato ang country na to help decide kung kinsa man ang sunod na mag-lead sa ato ang country. Pero we make them realize kumbaga na every vote counts, every vote can make a change. Kung naaman tayo gusto ipadayon sa pagpadagan sa ato ang nasod karon, we can make that happen through voting. Kung naaman tayo gusto ibag-o, kung naaman tayo gusto i-improve, then this will be our voice, our votes will be our voice towards the government that we want our nation to have. Ano-ano na ba ang mga future projects naman na inihanda ninyo para sa Barangay Kabantian? Marami po tayong mga activities na prepare para sa ating mga kabataan. And we are very excited to start the year para makapag-serbisyo. Meron tayong ginagawang project as part of the celebration of the Linggo ng Kabataan. It's under the social inclusions and involvement kung saan kinukuha or ginagather na natin yung mga PWDs para i-train sila for the art making. Marami na din tayong partners na nagbigay ng support bilang mga sponsors sa ganitong event. We're gonna pick 6 na mga PWDs kung saan bibigyan natin sila ng platform para makapag-learn kung paano gumawa ng art. It may be crafting or painting, but we will decide pa rin kung paano, together with the participants, kung ano yung kaya nila. And of course, panahon na para i-invite natin lahat ng ating mga viewers na suportahan ang inyong entry. And at the same time, please share with us your message, lalo na sa mga kapwa ninyo, SK officials all over Mindanao. Salamat. So, in behalf of the SK Council of Barangay Kabantian, gina-invite na mo ang tanan na suportahan mi sa amo ang online expo inline sa ato ang second SK Awards ninyo sa official page ng SK Kabantian or sa official page mismo sa PYDN. So, i-share na lang po na po ang SK page sa Barangay Kabantian. It's facebook.com/Kabantian SK Council. Unta matabangan ninyo to make it to the top, na hatagan ninyo og suporta to represent Davao City and put it sa national level. Butang na gid nato as a national winner ang SK from Davao City sa SK Awards. Siguro message lang sa lahat ng sangguniang kabataan in Davao City and kung sino man ang nakakapanood na we are elected in this position and it's not enough for us
to do the bare minimum. Kailangan nating higitan yung standards natin kasi nga elected official tayo. It's not enough for us to give the bare minimum kasi nga elected official tayo. We're not there to give mediocre service. We are expected to give solutions on grassroots level. And ika nga nila, sa SK nagsisimula yung liderato ng isang tao. At dapat ngayon pa lang ay ipakita natin na ang SK hindi lamang palaro ng sports, pageant, kundi meron tayong mga programang ino-offer in all levels and in all shapes sa ating kabataan. Kasi nga, tayo ay sangguniang kabataan. Tayo ay kagalang-galang at respeto-respeto. And we should not siguro make hingi sa rights na tayo ay respetuhin. Dapat in-earn ito. And by earning it, ito yung pagbibigay programa sa edukasyon, sa mga PWDs, sa mga kababaihan, sa mga minor sectors. At pati din yung usapang good governance at saka active citizenship kung paano natin hihikayatin yung ating mga kapwa-kabataan. Daghan kayong salamat, Kath and Luel, for sharing with us your legacy project na Botante Ako. Unta magmalampuson mo sa search for the most outstanding SK. Mabuhay kayong dalawa. Daghan kayong salamat. Daghan po kayong salamat. Thank you din po. Kini ang At Home with GMA Regional TV. May butag mga kapusog, makauban nato kadung buntaga si Antique Representative of Deputy Speaker Lauren Legarda. May buntag, Senator Lauren, welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo? Maayong buntag kaninyong tanan, Attorney Resi, and thank you for having me once again. Masaya ako makasama kayo dito sa Northern Mindanao, bumabati sa lahat ng nasa Cagayan de Oro, hanggang Bukidnon, sa buong Misamis, provinces, sa Lanao del Norte. Abot tayo, yes. Kamusta po kayo? We're very honored dahil nakasama po namin kayo ulit dito sa At Home with GMA Regional TV. Senator Lauren, naging bahagi po kayo sa peace efforts dito sa Mindanao. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano yung inyong naging personal na karanasan para po mapanatili ang kapayapaan at kaayusan dito sa Mindanao? Alam mo, that was more than 20 years ago nung ako ay naatasan na mag-head ng humanitarian at peace mission nung ako ay batang senador in 1999. Ano-ano po ba ang inyong mga nagawa at ang mga batas na inyong nasuportahan para po sa ikabubuti ng Mindanao? Alam nyo, sana nandyan pa sa Cagayan de Oro yung ating weaving center. I think that's in Lagindingan, sa Misamis Oriental, yung ating ginawang weaving and processing center. At meron din tayong ginawang ginning and spinning facility for cotton. Ito may sa Region 9 sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Sa ating pakikipag-ugnayan sa DA, Philfida, that's a government agency in charge of weaving and fiber. May mga cotton farms din tayo na sinuportahan sa Alabel at sa Maasim sa Sarangani. Ilan lang yan sa ating mga tinutulungan ng mga micro enterprises sa ilalim ng aking batas na MSME para mabigyan ng negosyo, ma-preserve din ang kanilang mga talino at skills sa paghahabi, sa paggagawa ng disenyo at sa cotton facilities. At I hope maraming nakinabang sa ating mga proyektong yan. Ako po'y nakikipag-ugnayan sa mga local governments at sa mga national government agencies para maipalapit sa mga tao ang kailangan nila. Marami po sa mga kapuso natin ang nanonood this morning and we thank you dahil sa lahat ng mga programa na inilaan niyo po para sa amin. What is your message sa ating mga kapuso, Senator Lauren? Nandiyan na po ang ating mga batas para sa kabuhayan, ang ating batas din na ginawa para sa pangkalusugan, ang ating Senior Citizens Law na amendments na nagbibigay ng karagdagang benepisyo para din sa ating mga senior citizens. At yung ating, syempre, Free Tertiary Education Act. I hope napapakinabangan po nila ang lahat ng ating mga batas na ginawa. At lalo na sa panahon ngayon, alam kong maraming hamon, pero kayo po'y makakaasa. Nandito po tayo para gabayan po kayo
And importante, nandiyan ang batas, kailangan lang mapondohan at yan ang gusto kong gawin sa mga darating na panahon. Maraming salamat po, Senator Lauren, at sana hindi po kayo magsawa na tulungan pa ang ating mga kababayan. Thank you very much po. Thank you very much. And once again, I'm a proud wearer of a Balaan jacket. Kaya natutuwa ako. Sana pala ang sinuot ko ay galing sa Northern Mindanao kasi meron din akong outfit galing sa Bukidnon rin. So next time, yun ang aking suot. Okay. Next so thank time, you so much and keep safe. God bless. At we say an antike, duro gid ka salamat. Pero sa inyo, I'm sure may mga kinaraya o mga hiligay nun din sa inyo. Pero buwabati ako sa inyo. Dagang salamat. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Istoryang agrikultura na sabta karong buntaga mga kapuso, sanglit atong sayron kining ginahimo sa Department of Agriculture nga ginatawag nga 1DA. Unsa kini ug paunsa kini makatabang sa atong mga mag-uuma. Kana ang ihatag kanato ni Ma'am Emilio Tereso Prisilda, ang Information Officer sa DA Caraga. Ma'am Emilio, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo diha, ma'am? Mayong buntag usab kaninyo din ha sa At Home with GMA Regional TV. Nakip na usab ang tanang mga viewers dinhi sa Northern Mindanao ug sa tanang dapit nga maabot nining maong programa. We are happy to know, ma'am, nga anaa mo sa maayong kahimtang. Pero Ma'am Emilio, atong hisgutan no, kining 1DA approach. Give us a little backgrounder kung unsa ni siya nga proyekto karon sa DA. Kining 1DA reform agenda, it is not actually a project but it is an approach no nga gi-craft para nga atong mahimong gambalay or usa ka framework ni siya nga naglangkob og 18 ka mga stratehiya nga nagtinguha nga mapalambo og dugang ang atong agrikultura dinhi sa atong nasod karong tuiga og sa umaabot pa. Kauban usab niini ang lig-on og malahotayon nga pakigtambayayong sa atong mga lokal nga mga pangagamhanan, mga pribadong sektor, mga mag-uuma, mga farmers organization ug mga ka-partner nato nga mga national agencies. Apan ma'am, to localize it, diha ba sa Caraga region, unsa ba ang sagad nga mga produkto sa atong mga mag-uuma ug unsa ang mga kasagaran nga struggles nila karon? So dinhi sa Caraga region daghan usab kita diri nga produkto no. Apan ang kasagaran nato o major commodities nato dinhi is kining humay ug mais, no, rice and corn. Doon na sabta mga high value crop commodities sama sa rubber, and then we also have abaca, we have soybean in which sa soybean we rank first in production, no, with around 356 metric tons per year. And we also have coffee ug uban pa, no, doon tay cacao, but just like any other region, ang kining duha ka commodity, ang humay ug mais, ang kasagaran nga pinaka-major gid siya nga gina-produce here in the region. Ma'am, sa unsang paagi ba nga makatabang kini nga 1DA approach alang sa atong mga mag-uuma? Kining atong 1DA approach, dako kaayo ni siya ang mahimong tabang niini no sa para makabuot nato ang atong pinakatinguha nga makabaton og bastante nga abot og taas nga kita ang atong mga mag-uuma. O magina siya ang atong pinaka-ultimate goal. So, kay dili lamang sila paghahatagan og mga support facilities and inputs. Apan nining atong 1DA approach, ana usab ang mga pagbansay kanila aron nga sila masangkapan sa kaalam o kahibalo aron nga mahimong malahotayon ang ilang paglambo. Kami nagatinguha no sa Department of Agriculture nga pinaagi ining giplastar nga mga pamaagi og mga plano, mga approaches no ato yung mahatag ug ma-maximize ug mapalambo pagyud ang atong agrikultura dinhi sa atong rehiyon ug nga sa tibok nasod sa Pilipinas. Apan natong isgutan no ang timeline ni ining 1DA approach ug unsa pod ang ginalantaw sa DA nga long-term effect ni ini sa atong mga mag-uuma, especially diya sa Caraga region. Yes, we really wanted no nga kani siya mahimong malahotayon, and we believe nga mulungtad kining maong programa. Although the 1DA approach was launched no early this year sa 2021, kini siya nga mga strategies, but
kami nagatuo nga kini siya mulungtad no ang mao nga mga programa tungod kay kini ato na siyang napasabot ngadto sa mga LGU counterparts nato ug gani nahimong kabahin na usab no sa ilang mga plano sa LGUs ug sa hiniusang pagduyog alang sa 1DA approach. Ma'am Emelo, aduna ka ba'y mensahe no sa atong mga mag-uuma, especially diya sa Caraga region, labi na katong mga adunay kalisdanan nga ginaatubang? In behalf sa atong Regional Executive Director Abel James I. Monteagudo, may ipaabot nga ang DA aniya kanunay andam sa pagtabang ug magapadayon sa pagpaningkamot nga mapaabot kaninyo ang mga serbisyo alang sa kayuhan sa atong mga mag-uuma, mga mangingisda o tanang sektor sa agrikultura. So kami nag-aauhag usab ngadto sa atong mga mag-uuma, sa atong mga LGUs dinhi sa Caraga Region nga makigtambayayon kita uban niini mga programa sa Departamento sa Agrikultura tungod kay diha lamang sa panaghiusa og pagtinabangay atong makabot ang masaganang ani at mataas na kita. Amping mo kanunay Ma'am Emelo og more power sa inyong programa diya sa Department of Agriculture Caraga Region and keep on helping our local farmers. Sanglit usa sila sa atong mga bayani. Amping kanunay. Mga kapuso, dako ang paglaom karon sa Department of Agriculture sa Caraga Region nga pinaagi sa 1DA approach. Makatabang kini nga mutaas ang kita sa mga mag-uuma sa rehiyon ug musulbad sa mga problemang ginaatubang kalabot sa ilang panginabuhian. Samtang say tungod sa programa sa SK Kabantian dinhi sa Davao City, daghan na kayo silang mga natabangan nga mga kabatanunan nga magparehistro usa kini ka major step alang sa pagpili sa mga lideres sa umaabot nga eleksyon. Ug mga kapuso, tungod sa mga programang Micro, Small and Medium Enterprises kun MSME, daghan na pud kaayo natabangan si Deputy Speaker ug Antique Representative Lauren Legarda Hilabina dinhi sa Mindanao. Mga kapuso, inspired na kakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Jackie Viramontes nga self-care is not a waste of time. Self-care makes your use of time more sustainable. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.